Mula sa Amazing Gender Philippines, ito ang Wagi at Hindi Awards 2005. Mga kapuso, narito sina Mike Enriquez at Vicky Morales. Isang maningning ng gabi po sa inyong lahat. Happy New Year, partner! Happy New Year din! Kamusta naman ang naging 2005 para sa'yo, Vicky? Well, syempre, partner, waging-wagi dahil kahit papano, syempre marami kaming natulungan sa wish ko lang. Ikaw naman, partner, kamusta ang 2005 para sa'yo? Ewan ko lang kung natuwa yung mga binukot, hindi namin tinantanan sa investigador, pero masaya na rin dahil marami tayong natulungan ng mga kapuso natin. Well, ganyan naman talaga, partner, di ba? Minsan, ang wagi para sa atin, hindi naman wagi para sa iba. At yan ang misyon natin ngayong gabi. Alamin natin ang mga wagi at hindi ng 2005. At mga kapuso, ito po ang mga pangyayaring pinalakpakan at sinamangutan natin ang pangbagong taong handog namin para sa inyo ng GMA News and Public Affairs. Mga wagi, hindi wagi. Awas 205, mga balitang pinalakpakan. At sinimangutan, ano-ano, sino-sino, kailan, saan, tungkol kanino. Mga tanong, mga tugon, isang taon, isang panahon. Mayroong masasaya at may mga magaganda. Nakalulungkot, katawa-tawa, nakapangingilabot, nakabibigla. Nakapag-nananit, nakakainisan, lingas-ngas. Mga chismis, eksenang showbiz at politika. Tagumpay at pag-asa. Ng wedding game o wedding scam. Kaya't umiksena ang mga bagman tulad nitong si Sandra Cam. Sa pagsisiyasat ng Senado, sangkot daw dito di umano ang magamang Mikey Arroyo. Kaya't nag-self-exile at naglaylo. Hello ma'am. Hello Kathy. Hello ma'am. Hello Kathy. Habang tumuloy-tuloy ang pagtaas ng langis at crudo sa pandaigdigang merkado na apektuhan ang piso, samantala'y nakaalam ang muting Santo Papa, ang buong mundo'y nagluksa sa kanyang pagkawala. Ngunit di nagtagal, sumunod ang arsobispo at sa kanyang pagyaon nagluksang maraming diboto. Kaya't si Susan at Tita Cory ay nagforsa ng unity at hiniling na magbitiw si Ate Glo sa presidency. Sumunod na umeksena ang 10 sa gabinete. Kaya't ang bayan ay parang sine, sunod-sunod ang mga rally. Lumitaw si Garceliano mula sa kanyang pagtatago. Handa raw na tumestigo at sabihin ang totoo. Kaya tumiksena sa kongreso itong si Berilio Garceliano. At di naman daw siya nagtago kundi nagbasa lang ng libro. Hay, Dana Encanta, dyan ang unang telefantasya. Nagtamo ng tagumpay ang mga dakilang boksingero at naghakot ng medalyang mga atletang Pilipino. Number 1 ang ating bayan sa anumang paligsahan, maging sa pandaigdigang pagandahan ay napagtagumpayan. Mga wagi at di wagi, Awards 205, mga balitang pinalakpakan at sinimangutan. Ano-ano, sino-sino, kailan, saan, tungkol kanino. Mga tanong, mga tugon, isang taon, isang panahon. Magandang gabi po sa inyong mga narito sa Amazing Philippine Theater at sa inyong mga nanonood dyan. At isang manigong bagong taon sa ating lahat. Napanood mo ba yun, Vicky? Talaga naman napakaraming dapat balikan sa 2005. Iba't ibang pangyayari at sari-saring tauhan, hindi lang natin babalikan, kundi bibigyan pa natin ng parangal. Hindi lang po parangal ito, mga kapuso, may patama rin. Kaya babala, hindi namin kayo tatantanan ng mga awards. Diyan lang po kayo mga kapuso at magbabalik po ang Wagi at Hindi Awards 2005.
Abangan ang mga paborito ninyong mga kapuso. Jessica Soho, Arnold Clavio, Susan Enriquez, Cara David, Maki Pulido, Jay Taruk, Jiggy Manikan, Love Anyover, with the special participation of Chaka Dog. My sole allegation is that a relative by affinity of the Senate President was shooting her mouth off about the alleged plot against the Arroyo clan. I appealed to everyone to leave her alone. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Welcome back mga kapuso sa kakaibang year-end special na ito ng GMA News and Public Affairs. Ito po ang Wagi o Hindi Awards 2005. Umpisa na natin ito, partner. Tawagin na natin na magbebuyan naman sa bigayan ng mga awards ang ating kapuso tuwing Sabadong ng gabi mga kapuso si Miss Jessica Soho. Mga ulat na maaasahan papanood, makatotohanan, nakakaaliw na libangan, may mapupulong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Year na rin po. Witness o saksi, ito na yata ang pinakamadalas na narinig nating salita nitong nakaraang taon. Sa dami ng mga lumantad na witness, matatawag na Year of the Whistleblower ang 2005. Narito ang mga nominado para sa Singer of the Year, mga umawit sa entablado ng politika. I have a one-page position paper against the legalization of wedding. I'm going Nauna sa kantahan si Bishop Oscar Cruz nung And, ilantad I have niya also ang pagkakasangkot verified umano ng mga arroyo sa wedding. The wedding has been so long with the Philippines that it has come to run a good number of local public offices as well as local police stations. Halos sabay namang nag-chorus sina Sandra Cam at Boy Mayor na hindi nagpahuli sa wedding expose. Sina Brigadier General Francisco Gudani at Lieutenant Colonel Alexander Balutan sumuway sa utos ng AFP Chief of Staff na si General Senga nung tumestigo sila sa Senado nang walang pahintulot ng Pangulo. My conscience has bothered me for being silent in spite of the fact that there were very vital issues of national importance. Umawit sila tungkol sa umano'y dayaan sa eleksyon. Gaya ng anumang programa, ang kantahan sa politika nakasalalay sa paghusga ng mga hurado, ang taong bayan. Hello? Yun, Lion King. Maramdami naman ang awit ni Richard Garcia na idinawit ang mga arroyo sa wedding. Pero feeling yata niya, sintunado siya. Kaya't ilang araw lang ang lumipas, binawi niya ang kanyang naunang mga statement. Masakit na po sa loob ko. Hindi ko na ako kaya. Maging ang mga kasama ko. Nahihirapan na po kami tatlo. Nangibabaw naman ang boses ni Samuel Ong nung ilabas niya ang Hello Garci tapes. This tape is the mother of all those tapes that has been circulating since Monday. At nung pumutok ang issue ng dayaan sa eleksyon, join sa kantahan si Michael Angelo Suze. Before Garciliano's appointment as Comelec Commissioner, a meeting with President Arroyo in her La Vista residence was arranged with Garciliano, the regional directors and provincial election supervisors of Mindanao, and myself as well, together with Mrs. Baby Pineda, who handed out envelopes with 30,000 each. Kaninong tinig ang mas kayanig-yanig? Sino ang mas wagi sa kantahan? Ayon sa mga hurado, ang nagwagi ay si Bishop Oscar Cruz. Hindi ho nakarating si Bishop Cruz, kaya ipapadala na lang namin sa kanya ang award. Kung ang iba kontento na sa kantahan, meron namang aksyon ang gustong labanan. Madalas sa politika, dinadaan sa salita ang tapang, pero kung minsan, nagiging physical din.
Narito ang mga nominado para sa Bangayan of the Year. Bakbakan ng mga senador. Si Senadora Miriam Defensor Santiago laban kay Senador Franklin Drilon. Nagsimula ang laban nung bigyan ng uppercut ni Santiago si Drilon. And more of them, if there are any. Akusasyon ng conspiracy laban sa presidente. Nasundan ito ng palitan ng mga derapidong suntok, ang pagungkat ng bawat kampo sa school records ng isa't isa. My sole allegation is that a relative by affinity of the Senate President was shooting her mouth off about the alleged plot against the Arroyo clan. I even clarified in my press statement that what the relative said may just be sidewar or just plain boasting. I appealed to everyone to leave her alone. Product of the Wednesday group's collaboration, meaning the Malacanang group's collaboration. Fabrication, in other words. I believe the gentleman is grandstanding. And Mr. Chairman, we're here to defend our budget. Round 2, banggaan ng ilang opisyal at ng mga mambabatas. Hearing is suspended. Si Presidential Spokesperson Ignacio Bunye nag-walk out sa hearing tungkol sa issue ng Garci tapes. Truth before this investigation, before the jury. Round 3, si National Security Advisor Norberto Gonzales nadetine sa Senado nung tumangging magsalita sa loob ng session hall. Tumaas ang tensyon, pati blood pressure at blood sugar ni Gonzales tumaas din. Round 4, mga salpukan sa rally, naging bayolente. Walang sinanto ang mga pulis. Pari, senador o vice-presidente man. Ano ang bangayan ng 2005 na hindi malilimutan? Ang nagwagi. Ang mga rallyista at pulis. Di po sila makakarating. Ako na lang po ang tatanggap ng award na ito. Sana mapagbati sila nito. Popular na laro sa politika nitong 2005 ang taguan. At may ilang mga politikong pinatunayan na champion sila sa hide and seek. Narito ang mga nominado para sa Disappearing Act of the Year. Si Department of Agriculture Secretary Arturo Yap inakusahan ng katiwalian. Pagkatapos lumabas ang mga anomalyang umano'y kinasangkutan niya, naglaho raw siyang parang bula. Si Samuel Ong naman, matapos ilantad ang umano'y mother of all tapes, hindi na muling nakita ng publiko. Pero tila ang mother of all disappearances ay ang kay COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano. Nung isinangkot sa umano'y pandaraya sa eleksyon, naglaho si Garci. Hinanting siya sa 4 na sulok ng Pilipinas nung hindi nakita na pabalitang pumuslit palabas ng bansa. Pero makalipas ang 5 buwan, lumantad din si Garci sa wakas. Hindi lang nila ako malaman kung naano. Maling-mali sila eh. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ano ang nasa likod ng kanyang makasaysayang Disappearing Act. I was about to come out already before. But you know,
because of the hysteria that was too high at the time, medyo natakot din ako. Oh, sino ang bet niyong mananalo? Ang nahatulang disappearing act of the year ay si Commissioner Virgilio Garciliano. Mukhang nawawala ho siya, kaya't ipapadala na lang namin sa kanya ang kanyang trophy. Next and last award na ho tayo. Kaninong linya ang hindi tayo pinatahimik nitong 2005? Narito ang mga nominado para sa Quotable Quote of the Year. Ang bahagi ng wiretap na usapan ng presidente at ng kanyang kausap, naging paborito pang ringtone sa telepono. Pagputok ng Hello Garci controversy, ang I sabi ng recognize Pangulo, that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Bravest thing that you have done. Sagot naman ni Tita Suani. You have stolen the presidency, not once, but twice. Nung tanungin kung pwedeng kasuhan si Susan Roses sa kanyang sinabi, sagot naman ni Justice Secretary Raul Gonzales. She is just a griping widow. But duty to one's country in a critical time. At nung nag-call for resignation si President Cory Aquino, humirit ulit si Secretary. Maybe she should first take care of her daughter. What should be done by a senator? Si Senadora Miriam Defensor Santiago, hindi rin nagpatalo. Kumbinsido raw siya na may conspiracy laban sa Pangulo. If I were personally convinced that I constitute clear and present danger to my country, I promise you, I will shoot myself in the head before your very eyes. Para kay retired General Fortunato Abad, simple lang ang sagot sa gulo. Walang snap election, no snap election. Meron pa. Who will take over, Noli? Kabayan? Hindi, ako. Ay, Ako mag-take over. I'm the one leading this. Siguradong sa 2006, hindi pa rin tayo mauubusan ng mga linyang kaiinisan, kaaaliwan, tatawanan at pagngingit-ngitan. Pero kung may linyang hindi kinaya ng bayan sa nagdaang taon, heto na marahil yon. Ang landslide winner bilang Quotable Quote of the Year ay... Hello, Garci? Maraming salamat sa iyo, Miss Jessica Soho. Pero napansin ko lang ata, partner, parang may kulang doon sa nominado sa Quotable Quotes of the Year. Talaga, partner? Oo. May tatapat pa ba sa Hello, Garci? Oo, meron. Panuurin mo to. Haharapin nila, excuse me po, mahigit 5 milyong piso. Excuse me po, napaubo ko sa presyo. Ikaw talaga, Victoria, pinaalala mo pa, oh. Oo naman. Mga kapuso, magbabalik po ang Wagi at Hindi Awards. Ang unang issue, wedding. Pinangalanan ng ilang testigo ang mag-amang Mike at Mikey Arroyo na kabilang sa mga tumatanggap ng payola. Wala akong kilalang politiko. I've never been involved in wedding. Dito sa Section 63. Pero di pa man naisasara ang aklat ng wedding issue. Lumabas ang ikalawang issue, mga tape na naglalaman umano ng pag-uusap ni Pangulong Arroyo at COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano. This tape is the mother of all those tapes. This conversation was wiretapped against our revised penal code. Secretary, Office of the Presidential... Nagkagulo sa kaharian. Nagbitiw ang ilang miyembro ng gabinete. Gloria resign ang panawagan ng ilang kilalang personalidad. My call for her resignation joins the call of those who, like me, have no other interest in making it other than the highest one of saving our country.
Siya na lang yung hindi nakakaalam na ayaw na siya ng tao. Ang isyong ito ay bumabalot hindi lamang sa hanay ng oposisyon, kung hindi sa hanay ng bawat mamamayang Pilipino. Kaliwat kanan ang mga kilos protesta. At pagdating ng SONA, hinarap ng Pangulo ang bayan. Pero imbis na pag-usapan ang Hello Garci, pumutok ang ikatlong isyu ng taon. Alay ng presidente sa kaharian, sayawan. Usaping tsa-tsa naman ang tinutukan. It's time to start the great debate on charter change. Samot-saring opinyon ang narinig ng taong bayan. Pero hindi pa rin humupa ang tensyon tungkol sa umano'y pandaraya sa eleksyon. Nagpatuloy ang mga protesta. Hanggang umabot sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero hindi rin umusad ang reklamo kaya't si GMA nanatili sa pwesto. Lalo pang nagkagulo. At ipinanganak ang ika-4 na isyu ng taon. Sagot ng Malacanang sa kaguluhan, Executive Order 464 at calibrated preemptive response ng pulisya. Binawalan ang mga opisyal na tumestigo sa mga hearing nang walang pahintulot ng palasyo. Maraming rally rin ang nauwi sa karahasan. Nabalot tuloy ng duda ang kaharian. May creeping martial law nga ba? Natapos ang taon, tila wala ni isa sa malalaking isyong ito ang nabigyan ng kasagutan. Kaya gaya ng paborito nating mga telenovela, mukhang kailangan na lang nating abangan ang susunod na kabanata. Ito naman ang mga usong hindi nagwagi sa ating listahan. Hay! Parusa ito! Wagi ba rito ang mga Pilipino? Naku partner, katatapos lang po ng Pasko at pihadong butas na naman ang bulsa ng karamihan ng mga Pilipino. Tuwing Pasko lang ba, Vicky? Parati namang butas ang bulsa ng mga Pilipino dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa 2006 kaya, gaganda kayang ating ekonomiya? Nako, Victoria, ang hirap sagutin ang tanong mong yan. Oo nga siguro mabuti na lang balikan natin ang mga bagay na nagpabutas sa bulsa ng mga Pinoy at mga bagay na nagpasigla sa ating buhay noong 2005. Kaya hatitid po sa atin yan ang tunay na kakampi ng mga misis tuwing araw ng linggo, si Susan Enriquez. Go, Susan! Kay Susan tayo! Ang Pinoy nga naman, kahit taghirap na, in pa rin pagdating sa kung ano ang uso. Ito ang ilan sa mga produktong kinabaliwan natin noong 2005. Usong fashion sa taong 2005 ang mga bohemian skirt at mahahabang blouse na may katernong beads at kung ano-ano pang burloloy with matching wedge shoes o flip-flops. Wagi ba yan? Wagi! Sa high-tech gadgets, nag-walkout na ang Walkman at napalitan ito ng mas maliit at mas sosyal na iPad. May kamahalan, pero wagi ba naman? Wagi! Wagi-wagi rin ang mga latest model na cellphone. Nausong modelo yung may video, may camera, at MP3 player. Wagi ano po? Wagi! Kung may cellphone ka pero walang load, takbo na sa pinakamalapit na electronic loading center. Waging-wagi ang negosyo niya noong 2005. Di po ba? Wagi! Nakaka-stress na raw mabuhay sa Pilipinas. Kaya parang kabuti ring nagsulputan ang mga negosyong pamparelax gaya ng spa at salon. Hi! Wagi ba ito sa inyo? Wagi! Wagi! Kung yan ang mga usong nagwagi sa ating listahan noong 2005, ito naman ang mga usong hindi nagwagi sa ating listahan. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Nako, yan ang forever na uso na kahit kailan
hindi magwawagi sa mga Pilipino. Mula sa halos 30 pesos sa simula ng taon, pumatak sa halos 40 pesos ang presyo ng gasolina sa pagtatapos ng 2005. Bunga nito, sunod-sunod namang nagdagdag pasahe ang mga pampublikong sasakyan mula sa 550, 750 na ang minimum fare sa mga jeep. At syempre, kung mahal ang gas, mataas rin ang presyo ng LPG na umabot sa mahigit 500 piso. Oh no! Sa pagpasok naman noong 2006, ang 10% na value-added tax ay maaari pa magtaas hanggang 12% sa unang araw ng Pebrero. Hay! Parusa ito! Wagi ba rito ang mga Pilipino? Syempre, isang malaki at matunog na hindi! Saying that they paid professional fees to Ms. Velasquez. Isa pang nauso last year ang paghabol ng BIR sa mga di-umano'y tax evaders daw. Waging-wagi ang kampanyang ito ng ahensya ng gobyerno. Pero ang hindi wagi ay ang mga taong apektado. Ang ilan sa kanila, mga sikat pang artista, gaya ni na Richard Gomez. Ang BIR kasi ang nag-initiate ng investigation. Regine Velasquez. Kasi pag kayong alam mong wala ka sa teritoryo mo, parang di ba medyo uneasy ka. At Judy Ann Santos. Nakakabigla lang. Wala akong masasabi. Ngayong 2006 na, may mga bago na namang mauuso. Kung ano-ano ang mga yan, abay abangan nyo na lang. Basta, ngayong bagong taon, ang tanging hiling ko, mawala na sana sa uso ang kahirapan at katiwalian. Hoy, ano na namang drama ba yan? Kasi, fan ako ng love team nila Aba, eh di ba marami pa namang ibang love teams dyan na nagpakilig sa atin? O Parto, iwanan kaya muna natin itong mga problema ng 2005 at puntahan natin itong mundo ng showbiz. Ano ba ang mga pinaka-showbiz chika ng 2005? Alamin natin yan. Kamukha ko lang po si Pia Guanyo. Pwede na yan, magkalibal na kami sa kanya. Ako po si Lava Juber! At ako naman si Chaka Dal, ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Taray mo! Kami ang magbibigay sa inyo ng mga nominado para sa Super Waging Showbiz Chika of 2005! Bagong taon, bagong intriga. Yan ang sinalubong ng mga bagong magulang na sina Jolo Revilla at Grace, ang unikaihan ni Osak. January 2005, nang isilang ni Grace out of wedlock ang kanilang baby ni Jolo. Nabuhay ang bangayang Osang Manaylolit at Vicky Bello. Nadamay pa sa usapan sina Senador Bong Revilla at Lani Mercado. Mahal ko si Jolo. Mahal ko yung mga mahal din niya. And hindi ko, never in my heart na sasaktan ko intentionally yung mga taong yun. Kasi mahal ko yan eh. Karugtong na yun ang buhay ng anak ko. Buwan ng pag-ibig ang Pebrero. Pero, naging buwan din ito ng sex video. Something like that. Kumalat sa internet at mga cellphone ang sex video na pinagbibidahan daw di umano ni Ethel Buba. Pwedeng kamukha ko siya. Pwede namang makakuha ng or computer sa sobrang high-tech na po ng technology natin ngayon. Pwede mo nang i-edit yan, pwede mo nang ibahin ang mukha ng girl, di ba? Pagkaiba po kami ng kamay, kasi para pong luya ang kamay ko. Napakaganda ng kamay ng girl. 2 months later, ginulantang naman tayo ng sex video di umano ni Papa Piolo. Siyempre, denied to death ang dalawa. Si Piolo, napaiyak pa. Eh bakit yung sex video ko hindi kumalat? What? Meron kang sex video? Hola, ang tsaka na Ikaw talaga makapunta na nga ng Japan? Ganon ha?
ipapadeport kita! Ay! Ayokong ma-deport! Pero yan ang nangyari kay Rudy Fernandez at Alma Moreno noong Oktubre nang mapadeport sila mula sa Japan nang walang malinaw na dahilan. Kung may na-deport, meron ding naaresto abroad. Yan ang kinahinatnan ni superstar Nora Honor nang mahulihan siya ng shabu sa Los Angeles Airport. Adik ako sa chika! Ano kung adik ka? Eto pa isa! Ay, Melendez, si Nico, si Happy Hongbauco. Nagkamurahan pa sila at nagkademandahan. Hay! Ayoko niyan! Nabastos po. Para po sabihin niya o pagbintangan po niya ako ng isang bagay na wala po siyang ebidensya, that's really foul. For her to call me an addict and a prostitute, hindi po ako pinalaki ng magulang ko ng gano'n. Nakagaling yan ni James, ha? Ito ang gusto ko. Ang napabalitang pagpapakasal daw ni Chris Aquino kay James Yap noong Hunyo. Bye na, Annabelle. Ikinasal na sila! Lalo na ako, James! Hay nako! Asa ka pa! Pero alam mo ba, mali pa rin yung chika. Ganon! May panahon pa ako para maagaw si James! Kung may chikang kasalan, meron ding hiwalayan. Nanguna dyan ang much talked about separation ni Janu Gibbs at Bing Loizaga. Pero hindi rin nagpatalo ang asot pusang love struck na sina Jeneline at Mark. Matapos ang walang patid na away-bati nila, nauwi rin sa hiwalayan ang dalawa. Hindi ko karita! Wait! Hoy, ano namang drama ba yan? Kasi, fan ako ng love team nila! Ano ka ba? Ay, di ba marami pa namang ibang love teams dyan na nagpakilig sa atin? At look! Huwag ka sanang mamamatayan ng pag-asa. Hanggang pangarap na lang siya sa akin. Let's not forget ang waging-waging love team ni na Richard Gutierrez at Angel Locsin. Mega box office hit nga ang pelikula nilang Let the Love Begin with Jeneline and Mark. Di matatawaran ng star power ni na Richard at Angel na unang napansin sa Telefantasyang Mulawin. Lahat ng kaya ko ibigay. Ibigay ko. Kaya nagkaroon din sila ng tig-isang Telefantasya ngayong taon. Si Richard Gutierrez ang sugo na may kwentong punong-puno ng magic at fight scenes. Ako ang napili. Pero may dahilan. Nabuhay naman si Darna! Ang sikat na comics character ni Mars Ravelo sa katauhan ni Angel Locsin. Sa lupa tayo maglaban! Lumabak ka na pareha! Tumigil ka na! May mga kaalyansang kakailanganin. Sa Metro Manila Film Festival, muling binuhay ang love team ni na Aguiluz at Alwina sa Mulawin the Movie. Ang paborito nating Telefantasya, naging pelikula na. Akala ko hindi na tayo magkikita muli. Sino ka ba? Ba't mo ako kilala? Telefantasyang pampelikula ang dating. Yan ang sinimula ng Mulawin na sinundan naman ng mala-epikong produksyon sa telebisyon ng Encantadia. Ha! Ha! Sa costume, set design at kwento, Asnamon! Voya Nazar! Panalong-panalo talaga ang Encantadia. Kaya naman, ito ang tinanghal na Telefantasya ng bayan. Nang magtapos ito, Etheria. hindi naman lumuha ang Encantadix dahil isinunod din agad ang prequel nitong Etheria. Ano ba? Di ko na kaya to! Di ko kaya rito! Ang bigat! Teka, love!
Bakit may dala kang TV? Kasi naman, no, para naman dalawa yung TV ko sa bahay ko, no? Yung isa, nakatutok sa GMA, tapos yung isa, syempre, sa New Kid on the TV Vlog, syempre, sa QTV! Wow! Ang taray! Unang umere noong November 11 ang QTV o Quality TV Channel 11 powered by GMA. Kung saan man, try ka lang ng try. Ang tataray ng shows nito, ha? Mula sa makeover, travel, comedy, at drama. Magandang tanghali po. Hanggang sa pinakamaiinit na balita, Dito sa Balitang Hali. ang latest cheese kompletong-kompleto. Today, Philippines. Tomorrow, the world. Sa wakas, matutuloy na rin ang plano kong sakupin ang buong mundo. Ha? Bakit? Paano mo gagawin yon? Dahil meron ng GMA Pinoy TV. GMA Pinoy TV. Magandang araw. Naku! Pang-international na pala ang beauty natin. O ano, i-announce natin sa buong mundo ang Super Waging Showbiz Chika 2005! Sige! Para sa nais bumoto, pwede kayong sumali sa pamamagitan ng touchscreen. Pili lang kayo ng pipindutin. Diba? High-tech! Pindot na! Tama na! Ilong ko na yung pinipindot mo, no? Sorry. And the winner is... Chakadal! Oh my God! Ako ang winner! Ako ang Super Ultra Mega Chick of the Year! I didn't expect it! Paano nangyari yun? Ang Chaka! Scam! Scam down! Ayaw mo na! Ayaw mo na! Sa dami po ng mga maiinit na balita ngayong taon, may ilan na nakatawag sa ating pansin. We're pleased to announce developments in the NCA Yu kidnapping case. Maraming salamat mga kapuso. Hindi ko po talaga inaasahan ng parangal na to eh. Touch talaga ako. Excuse me po. Uy! Boss Mike! Ricky! Anong ginagawa niyo rito, ha? Aba, Arn, alam mo, cute na cute ka, pero kami ata ang dapat magtanong sa'yo niyan. Nagpra-practice na ako ng speech ko. Kasi balita ko, bibigyan daw ako ng award bilang takilang puppet ng taon. Hindi. Hindi. Ang susunod nating awards ay para sa mga most wanted at agaw eksena ng 2005. Most wanted? Agaw eksena? Pwede. Basta magka-award lang. Bueno, Kuya, hindi ka naman nominado dyan, ano? Pero in fairness ha, agaw eksena ka talaga ngayon. Teka, baka kung saan pa mapunta ang usapan. Tawagin na natin ang susunod nating mga presentor, ang tambalang inaabangan tuwing Martes ng gabi sa GMA. Sa Reporter's Notebook, Jiggy Banicad at Maki Pulido. Magandang gabi po sa inyong lahat. At Happy New Year mga kapuso. Sa dami po ng mga maiinit na balita ngayong taon, may ilan na nakatawag sa ating pansin. Mari itong isang tao o pangyari na ikinagulantang, ikinagalit o ikinalungkot natin. Narito po ang mga nominado para sa Agaw Eksena Award ng 2005. Ati-atihan shooting rampage noong January 16. Nag-amok, namaril at napatay ni PO1 Jonathan Moreno ang 5 kasamahang pulis at isang bata bago siya nabaril at napatay ng iba pa niyang kasamahang pulis.
We're pleased to announce developments in the Kenshi Yu kidnapping case. Noong February 20, inaresto si dating Congressman Dennis Roldan at 6 pang kasamahan dahil sa di umano'y pagkidnap nila sa isang batang Chinoy. Camp Bagong Diwa jailbreak noong March 15. 3 jail guards at 25 detainees ang napatay sa jailbreak na pinasimunuan ng mga di umano'y Abu Sayyaf detainees na gustong tumakas sa kulungan. Pagkatapos ng misa, dinala na ang labi ni Jane sa sementeryo ng Pugoncino. Nakagimbal din ang sinapit ng isang Pilipinang OFW sa Singapore na si Jane La Puebla na di umano'y pinatay ng kapwa niya DH sa Singapore na si Gwen Aguilar nitong Setyembre. Noong undas na pabalita ang di umano'y panggahasa ng 6 na Amerikanong servicemen sa isang Pilipina. Grupo na nakakita na tumulong din at tumawag ng saklolo at nagbigay din ng statement dahil nakakaawa daw talaga yung babae na iniwanan doon at medyo nag-iiyak, sumisigaw dahil siguro sa nasaktan din. At ang tinanghal na agaw eksena ng 2005 ay ang Subic rape case. Ngayon naman ihahatid ko po sa inyo ang isang espesyal na police report. Oh, police report? Ba't naman naging espesyal ang police report? Espesyal kasi ito kung saan yung mga alagad ng batas ang mismong pinaghihinalang sangkot sa krimen. In short, sila ang mga most wanted ng 2005. Marami ang nagkomentong labag sa rules of engagement ang ginawa ng mga otoridad na nagbigay duda rin sa ilan na isa na naman akong insidente ng wrap-up. Pero may intelligence build-up. November 7, naganap ang isang di umano'y shootout ng PNP Traffic Management Group sa Ortigas Avenue na kinamatay ng 3 pinaghihinalang carjackers. It would appear that they always commit mistakes. Ang dami nilang pera sa intelligence pa nila, hindi nila ma-ascertain yung identity. Ano ba yan? For more than 2 years, I have kept my December silence. 14 sa Makati Regional Trial Court, tinakasan ni Marine Captain Nicanor Feldon ang pagdinig sa kaso niya tungkol sa Oakwood Mutiny noong 2003. Open line daw sila sa pag-ipag-negosasyon. Tanong. Si Feldon ay miyembro ng Magdalo Group. Dito lamang December 16, pinaaresto ng pamahalaan si retired General Fortunato Abad dahil sa di umano'y pamumuno niya sa isang transitory government at pagplano sa isang kudeta laban sa Arroyo Administration. We're happy that we were able to make it. Inciting to sedition ang sinampang kaso laban kay Abad at sa kanyang mga kasama. Nakalaya siya matapos magbayad ng piyansa. Sir, yung laban natin despite what happened, ano na mangyari sa Well, the crusade is still there. Yeah. Tuloy pa rin yung government, sir? The crusade is still there. Wala tayong magagawa tayo. Noong Setyembre, arestado naman ng FBI sa Amerika si dating PNP officer Michael Ray Aquino dahil sa kasong pag-espiya. Nitong Desyembre lang nahatulan naman ng court-martial si retired Major General Carlos F. Garcia dahil sa pagnanakaw ng milyon-milyong piso nung siya'y AFP controller pa. At ang tinanghal na most wanted sa taong 2005 ay ang Traffic Management Group. O paano ba yan, Jiggy? Kailangan ba nating batiin ng congratulations ang PNP-TMG? Dapat siguro sabihin na lang natin, good luck sa kanila. Narito ang hagupit ng kalikasan na ating nasaksihan nitong nagdaang taon. Noong 2005, sari-saring trahedya ang yumanig sa ating mundo at mas napatunayan natin na gahibla lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Balikan po natin ang mga pangyayaring ito kasama ang mga walang takot sa pagtatanggol ng buhay at kaligtasan sa bingit ng emergency.
Sa oras ng panganib kaligtasan ng katumbas ang bawat segundo. Sa kagipitan, alertong kilos at pag-iisip ang kasagutan. Magandang gabi mga kapuso, ako naman Arnold Clavio. Narito ang hagupit ng kalikasan na ating nasaksihan nitong nagdaang taon. Hindi nakaligtas ang 1,300 katao sa linto na nagtala ng lakas na 8.7 sa Richter scale sa hilagang Sumatra, Indonesia noong Marso. Nito lang Oktubre, matinding lindol na naman ang pinagdusahan sa Timog Asya. Umabot sa 173,000 ang namatay sa Pakistan at 1,400 naman sa India. Sa Amerika naman, nag-iwan ng 1,000 patay si Hurricane Katrina. Libo-libo naman ang nawala ng tirahan sa New Orleans noong Agosto. Abot langit ang paghihinagpis ng mga residente sa mabagal na serbisyo ng gobyerno. The future right now looks really bleak. Where are you gonna stay? Where you gonna live? Hanggang ngayon, hindi pa lubos na nakababangon ng New Orleans. Patunay na maski ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, walang laban sa puwersa ng kalikasan. Dalawang buwang pagkaraan ng hagupit ni Hurricane Katrina, nangalit naman ang bagyong si Wilma sa Mexico, Cuba at Florida sa US. Sinasabing si Wilma ang pinakamagastos na bagyo dahil sinira niya ang mga pag-aaring umabot sa halagang $12 billion. Bukod sa mapanirang kalikasan, naghatid din ng ligalig sa ating mga kababayan at sa buong mundo ang iba't ibang uri ng karamdaman. Mama, 10 piso lang, ma'am. Patuloy na naghatid ng pangamba ang meningococcemia, isang uri ng bacterial disease. Mahigit 22,000 kaso naman ng dengue ang naitala sa Pilipinas noong 2005. Mahigit 200 ang namatay sa sakit. Buong daigdig na alarma sa sakit na tala ng mga ibon, ang bird flu virus. Halos buong Asya at ilang bahagi ng Europa ang apektado. Mahirap maging biktima ng kalupitan ng kalikasan o ng malubhang karamdaman. Pero ang mas masakit kapag ang disgrasya ay dulot ng kapabayaan. Buwan ng Marso, nagulantangan sa bayanan na mapabalita ang pagkakalaso ng ilang mga bata sa Bohol. 27 estudyante ng San Jose Elementary School ng Mabini, Bohol ang namatay. Habang higit 100 ang itinakbo sa ospital pagkatapos bumili ng cassava maruya na di sinasadyang nahaluan ng kemikal na pamatay insekto. Sa bundok naman ng Diwalwal sa Compostela Valley ng Mindanao, 18 minero ang pinawian ng buhay nang sumabog ang minahan ng ginto. Sinisi ang JB Mining Company dahil sa di umano'y paggamit ng dinamita sa pagmimina. Parang nahilo daw siya. Sinabihan ko, uwi ka na lang. Kaya hindi mo na kaya. Ang trahedya ng 9/11 bombings noong 2001 ang nagpakita sa atin ng malagim na mukha ng terorismo. Pero nakalulungkot pang isipin, ang mga pangyayaring ito ay patuloy na nagaganap sa taong 2005. Sa mga insidenteng ito, kung mayroon mang dapat gawaran ng parangal,
yan ay walang iba kundi ang lahat ng tumulong at patuloy na magsikap para sa muling pagbangon mula sa kapahamakan. Ako naman, Arnold Glavio, kasama niyong haharap sa bawat hamon sa bingit ng emergency. Isa pong mapayapang bagong taon sa inyong lahat. Ang gutom ng tiyan matitiis, pero ang gutom ng isip, ng kaluluwa, ng puso, yun ang mahirap tiisin. Bago ako mamatay sa gutom, mamatay na muna ako. Hindi lamang mga trahedyang bunga ng galit ng kalikasan o dulot ng kapabayaan ang naghatid sa atin ng pagkabigla at kalungkutan. Maging ang pagpanaw ng ilang mga tao ay tumatak sa ating mga alaala. Narito po ang munting parangal namin para sa kanilang mga namayapa na. Aming kayo sa Philippine Navy. In the meantime, we'd like to remind you that stay there, relax, at mapapakinggan po natin ang message na manggagaling sa Malacanang. Big problems is that we perceive the problem of graft and corruption as a structural problem, as a problem of courts and investigators and police and lawyers and prosecutors. It is a psychic problem, if you wish. It is a problem of morale. After a series of large explosions, mga 4 na explosions yesterday, mga explosive eruptions. Ang gutom ng tiyan matitiis, pero ang gutom ng isip, ng kaluluwa, ng puso, yun ang mahirap tiisin. Bago ako mamatay sa gutom, mamatay na muna ako nakikilaban. Iputulin. Masamang ehemplo sa mga kasamahan natin yan. This is Teddy Benigno of the Philippine Star. Keep fighting and keep firing. It was a wonderful interview with Lady Thatcher. Thank you very much. Thank you. I enjoyed it. I loved it. Ang undercover na police ng Chicago, Estados Unidos. Ako po, si Racer Langit. Our trust and sincerity. Let us break our pride and share our love for one another. To implement, therefore, we have to ensure international commitment to have universal access to education. The cases will proceed, and it is our view that we have a strong case. At inuulit ko, inilabas namin sila para wala nang masabi pang tinatago namin to at nang hindi na humantong pa sa ano pang akusasyon. Maraming takot. Yan ay nakakagawa ng ganyan sapagkat nakikitang takot tayo.
Importante talaga yun ang sarili mong tao, people of your confidence. The Pope feels so well in the Philippines that he looks another opportunity perhaps to return. I don't know how. Habemus Papam. Kung meron mang isang taong pinag-usapan sa buong mundo ngayong taong ito, yan si Joseph Ratzinger o Pope Benedict XVI. Ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Si Pope Benedict XVI ang pumalit sa yumaong si Pope John Paul II. Siyang ikasyam na German Pope matapos ang halos 500 taon. Sa kanyang pamumuno, inaasahan ni Pope Benedict XVI na lalong mapalaganap ang Kristyanismo sa mauunlad na bansa na patuloy na binabago ng mas modernong pamumuhay at paniniwala. Naman po puro masasamang balita at mga malulungkot na pangyayari ang naganap nitong taong 2005. Oo naman, kasi marami rin tayong kababayang nagbigay sa atin ng dahilan para maniwala tayo sa ating kakayahan. Kilalanin po natin ang mga Pilipinong waging-wagi nitong taong 2005. Kasama natin ang mga waging dokumentarista ng Eyewitness, Cara David at Jay Taru. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Happy New Year! Happy New Year po sa inyong lahat. Magandang gabi, Sir Cara. Magandang gabi sa iyo, Jay. Talagang New Year na New Year. Mukhang tao ka talaga ngayon, ha? Walang atrasan to, Cara. Kasi ang Pinoy, kapag sports ang pinag-usapan, wala talagang atrasan. Naku, totoo yan, Jay. Talagang never say die ang mga Pilipino. Kaya narito po ang mga bayaning nagbigay karangalan sa ating bansa sa larangan ng palakasan. Nitong Marso, lumaban si Manny Pacquiao sa Super Featherweight Division laban kay Eric Morales. Bagamat si Morales ang nag-uwi ng premyo, proud pa rin ang mga Pinoy sa husay ng laban ni Pacman. Coming forward, letting it fly. Velasquez now not thinking about fighting back, ending up going down. At noong Setyembre, sa World Boxing Council competition sa Los Angeles, California, di naman binigo ni Manny ang mga kababayan ng ma-TKO niya, ang kalabang si Hector Velasquez. The winner by knockout victory, he is the new WBC Super Featherweight International Champion, Manny Pacman! Sa parehong laban, napanalunan ni Ray Boom Boom Bautista ang bantamweight title. Knockout ang kalaban niyang si Felix Flores sa third round. Winner by knockout, Boom Boom Bautista! Final seconds of round one, but Lord, no! Down goes the champ! The champ is down! Cannot be saved by the... He's got to beat the count! And he will not beat the count, and that is a first-round knockout by Brian Villarreal. Oh my goodness! Sa light flyweight division naman ng palaro, di nagpahuli si Brian Hawaiian Punch Viloria na first round pa lang, napatulog na ang kalaban. Oh!
Here it is. Never saw it. No controversy here, Look at guys. his leg fold completely underneath. Sa billiards naman, panalo si Alex Pagulayan sa US Billiards Open na ginanap sa Virginia nitong Setyembre. Wagi rin si Efren Bata Reyes sa International Pool Tours King of the Hill 8-ball shootout sa Orlando, Florida. Tinalo niya ang 9-time world champion na si Mike Segal. Sa katatapos lang na Southeast Asian Games na ginanap sa bansa, overall champion ng Philippine team na nag-uwi ng 291 medals. 113 dito ay gold at may naka-triple gold medal pa. Gaya ni Miguel Molina para sa men's 200-meter breaststroke, Sheila Marie Perez para sa diving at Benji Tolentino para sa rowing. O mula naman sa mga atleta, pumunta naman tayo ngayon sa mga reyna. Alam mo, Kara, sabi nga ng isang commercial, iba talaga ang ganda ng mga Pilipina. Totoo yan. At hindi lamang kagandahan ang may pagmamalaki ng ating mga kababaihan, kundi pati rin ang kanilang husay at talento. 2005 Miss International, Miss Philippines! Nangunguna dyan si Precious Lara Kiagaman na tinanghal na Miss International sa Japan noong Oktubre. Sa larangan naman ng fashion, wagi ang Pilipinang si Monique Louvillier sa 50th Annual Gold Coast Fashion Show sa Amerika. At syempre pa, sa ang sulok ka man ng mundo makarating, iba pa rin ang sarap ng lutong Pilipina. This is my chance to get to introduce our new chef, Chris Comerford. Chris is our new White House chef. Gaya na lang ng luto ni Cristeta Pasha Comerford na nitong Agosto ay pinangalan ng White House Executive Chef. It's very humbling for me, to be chosen among how many people, to do that job. Siya ang kauna-unahang babaeng pinili para sa posisyong ito. O Jay, sa larangan ng musika naman tayo pumunta ngayon kung saan napabilib at narinig ang tinig Pinoy ng buong mundo. Sa World Champions of the Performing Arts na ginanap sa Hollywood, California, nitong nakaraang Agosto, dineklarang Champions of the World sina Jed Madela at Riza Navales. Nagkamit pa ng tropeo si Jed Madela bilang overall grand champion ng nasabing contest. Kahit laki sa ibang bansa, ibinandera ni Mig Ayesa ang kanyang pagka-Pinoy nang makapasok siya sa Final 3 ng Rockstar in Excess, isang talent search sa Amerika. No sky too big, no dream too high, no star too distant. Ipinagmamalaki rin ng buong bayan si Miss Saigon, Lea Salonga. Nagkaroon ng solo concert ang Tony Award-winning performer noong Nobyembre sa tanyag na Carnegie Hall sa New York City. Di lang sa larangan ng musika, kundi sa larangan ng pelikula, nakilala rin ng mga Pilipino ngayong taon. Ito ang mga obra maestrang nagpasigla sa industriya ng pelikulang Pilipino. Si Patsy from the 7,100 Island of the Philippines! Sa Montreal Film Festival sa Canada, panalo ng Best Feature Film ang pelikulang Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros ni Oreo Sulito sa 6th Annual Imaginative and Media Arts Festival. Gusto ko, mainhit, ganda, lambing. Ito rin ang unang pelikulang Pinoy na nakapasok sa Sundance Film Festival na gaganapin ngayong 2006. Sir, tapos na po. Tutuloy na po ba natin? Sa Switzerland naman, napanalunan ng pelikulang Masahista ni Brillante Mendoza ang Golden Leopard Award sa 58th Locarno International Film Festival. This is the first Filipino film na nakasali sa Locarno. At the same time, ito yung first Asian film to win in 11 years sa video competition. Best International Picture naman ang Sa Ilalim ng Kugon ni Rico Maria Ilarde sa Buenos Aires Rojo Sangre Festival de Cine de Terror, Fantastico y Bizarro. Nanong dugay man? Tungod sa imong katahom. Sa Belgium, Best Picture ang Panaghoy sa Suba ni Cesar Montano sa International Festival of Independent Films. 12 countries yung nag-compete and we won the grand prize from the juror.
Alam mo, Kara, may mga kababayan din tayong nagpakitang gilas sa iba't ibang larangan. Malaking troso. Na parang malaking Ang agricultural engineer na si Justino Arboleda ang nakaimbento ng coconut soil erosion control net na gawa sa coconut. Nanalo ito ng first prize sa First World Challenge ng BBC sa London. Itong Partos in Learning kasi, nagsimula siya 3 years ago. Isang Pinoy naman ang napabilang sa Circle of Excellence Awards ng pinakamalaking software company sa mundo, ang Microsoft. In the Philippines. Nauna po tayo na magkaroon ng contest for teachers worldwide. And dahil nga po doon, na-recognize yung efforts natin. Ngayon po lahat ng mga countries na may Microsoft subsidiaries, gumagawa na rin ng contest for teachers. Kinilala si Sam Jacoba para sa kanyang kontribusyon sa Partners in Learning, isang programang pang-edukasyon ng kumpanya. Sa World Expo naman na ginanap sa Japan, tinalo ng gawang Pinoy ang mga high-tech at grandiosong exhibit ng ibang bansa. This is the heritage of wisdom and justice. I trust that in the selection of the decisions herein included, Nito lamang Nobyembre, binigyang pugay rin ng international judicial community ang mga reformang nagawa ni Supreme Court Chief Justice Hilario Davide. my colleagues in the Supreme Court. Kahit nagretiro na ang popular na hukom nitong Disyembre, patuloy raw na mapapakinabangan ang mga pagbabagong isinulong niya sa Korte Suprema. Sa sarili nilang paraan, inangat nila ang imahe ng mga Pinoy sa buong mundo. Kaya sa mga kababayan naming talaga namang pinahanga ang buong bansa, saludo kami sa inyo. Sa lahat po ng taong gumawa ng kapuri-puring bagay, naku, waging-wagi talaga kayo. Dapat kayong palakpakan. Pero kung hindi kapuri-puri at dapat simangutan ang inyong mga pinaggagawa, abay, huwag nyo na pong uulitin yon. Oo, dahil talagang kahit kailan hindi po kayo magwawagi. Hindi rin namin kayo tatantana. At sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ako po si Vicky Morales. Ako po si Michael Riquez, makakaasa po kayo na sa bagong taong ito. Lalo po naming pagbubutihin ang paghahatid sa inyo ng serbisyo totoo. At isang manikong bagong taon sa inyo lahat mula sa amin dito sa GMA News and Public Affairs. Mga wagi, hindi wagi, Awas 205, mga balitang tinalakpakan at sinimangutan. Ano-ano, sino-sino, kailan, saan, tungkol kanino. Mga tanong, mga tugon, sang taon, sang panahon. Mayroong masasaya at may mga magaganda. Nakalulungkot, katawa-tawa, nakapangingilabot, nakabibigla. Nakapag nangalit, nakakainisan, lingas-ngas. Mga chismis, eksena, showbiz at politika, tagumpay at pag-asa. Tinampukan ng wedding gate o wedding scam, kaya't umiksena ang mga bagman tulad nitong si Sandra Cam. Sa pagsisiyasat ng Senado, sangkot daw dito di umano ang magamang Mikey Arroyo, kaya't nag-self-exile at naglaylo. Hello ma'am. Hello Kathy. Hello ma'am. Hello Kathy. Sa usaping wiretapping gate, hawak daw ni Ong ang master tapes at ang laman ay usap-usapan sa panderaya sa halalan. Di umano'y si Garceliano, kausap daw ang Pangulo upang ang boto ay masiguro at ang kanyang pagkapangulo. Kaya't naghain sa Kongreso impeachment case kay Ate Glo, ngunit ito'y di na